Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, ayan, i-unbox na rin natin finally itong bagong labas na budget smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A05. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, ito nga pala ang Samsung Galaxy A05. So ito ay available sa online store ngayon ni Shopee and of course sa mga physical store. Pero mas mura to pag binili nyo to sa Shopee or sa Lazada dahil below SRP siya. And yun, nakuha ko itong Samsung Galaxy A05 sa halagang I think nasa 5K. May voucher kasi ako kaya mas affordable ko siya nakuha. Pero dalawa po ang variants nitong Samsung Galaxy A05. So yung unang variant which is etong i-unbox natin is yung 4GB 64 na merong presyo na 5,690 pesos or almost 5,700 pesos na merong 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Mag-add lang kayo ng 1,000 pesos, double the storage na 4GB 128 sa halagang 6,690 pesos or almost 6,700 pesos. At yung nabili nating color is yung color silver. So yun, pag bibili rin kayo nito sa Shopee, kung interesado kayo, ilalagay ko po yung link nito sa description. So yun mga ka-J-Vlog, samahan nyo ang box itong bagong labas na Samsung Galaxy A05. So ito na yung box ng Samsung Galaxy A05. So quick reminder lang na na-open na to mga ka-J-Vlog dahil nung deliver nga sa akin to sa Shopee, kailangan ko siyang i-check. So chinek ko talaga siya at kailangan merong video So parang nag-unbox kayo kasi kailangan ng proof. For example, wag naman sana, di ba? For example, meron tong bato or sabon yung laman, at least may proof kayo na ibibigay. So yun, binidyo ko rin to. At ito na yung box ng Samsung Galaxy A05. So, open na natin. This-slide lang siya. Ayan, Samsung. Ang makakalungkot dito, sobrang plain na lang na unboxing experience dahil wala nang charger din to, wala nang jelly case, wala man lang kahit ano, data cable lang included. So ito na yung ating Samsung Galaxy A05. Meron siyang Infinity U display, dual camera, wow! Napakalaking feature. Meron siyang battery. So malamang may battery to. Bakit? Bakit ganyan sinabi ni Samsung battery? Diba? So nandito si Baby SIM eject tool at wala na. Napakalungkot ng box. Napakanipis dahil wala ng charger. So meron tayo dito ng documentations. Ito lang kasama mga J-Vlog, data cable na C2C siya. So yun, kailangan nyo bumili ng fast charger na sirin yung dulo niya na medyo expensive yung mga ganyan. 1,000 pesos. 500 to 1,000 pesos meron na kayong fast charger na si yung dulo. So di ba dapat, ewan ko, target market nila is budget segment. So saan nagilagyan nito ng charger kasi syempre, yung sa iba sa atin, naka-tight budget nga kaya bumili ng A05. Tapos napaka-hassle naman kung bibili ka pa ng charger na very na merong halagang 500 to 1,000 pesos, diba? Tapos si original nata na charger ng Samsung nasa 1,000 plus. So ako, kung i-recommend ko sa inyo ang magandang charger or power brick is Anker or Ugreen. So yun yung mga ginagamit kong charger lang. So C2C, data cable. So ito na ang A05, alisin na natin yung plastic nya. So ito na, tingnan natin yung color silver ng A05 in 3, 2, 1. So bebem. So, yun, for me, mas gusto ko yung redesign ngayon ng mga A-series. So, A05, okay naman yung design niya. So, meron siyang dual camera setup. Meron tayong flash dyan. Glossy finish siya. Ito yung silver color. At hindi po to slim Well, hindi siya slim type. Medyo may katabaan tong smartphone na to. So, ayan, no? Medyo thick siya. Ayun, very simple lang naman yung design niya. Na nagustuhan ko naman kahit papaano. So, sa right side, nandito ang ating power button and yung volume rocker. So, yun. I think wala rin tong fingerprint scanner. So, hindi kasi, hindi siya side-mounted fingerprint scanner, hindi siya rear. Imposible namang in-display to, di ba? So, sa taas naman is microphone. Sa left side is, SIM tray. Tingnan natin kung hybrid ba to or hindi. So, yan. Ilalisan natin. Saan to wala tong fingerprint scanner. So, yun. Meron siyang dalawang SIM tray. So, hindi siya hybrid SIM card slot. Pwede siya lagyan ng dalawang SIM card at isang micro SD card ng sabay. Sa baba naman ng smartphone, meron tayong 3.5mm headphone jack, USB Type-C port, microphone, and yung speaker grills.
So yan, sa bibili rin ito, wala po kasama to screen protector out of the box. So kayo na po bahala maglagay dyan. At i-on na natin itong Samsung Galaxy A05 for the first time. Ayan, Samsung Galaxy powered by Android. So ito na yung ating Samsung Galaxy A05. At ang malupit dito, meron na siyang update sa Android 14. Hindi pala. So ito na yung ating Samsung Galaxy A05. Meron pa rin siyang old school na notch display at TFT LCD display itong Samsung Galaxy A05. Malaki naman yung display nito in fairness. So mabilis malolobat na siya. So next naman tingnan natin yung tirang storage niya out of the box. So meron na siya agad software update. So 64GB so laki agad nung nakain ha. 25.9GB. So ang laki agad. System storage niya 40% agad na use sa storage. Ang laki naman ata. Kaya naman pala, tingnan niya naman yung system storage niya 18.44GB. Tapos syempre yung mga na-install na apps 7GB na. Yan, ang dami na agad na-install dito. Pwede nyo naman burahin yan. So nagamit niya agad out of the box is 26GB. Ang laki. Tapos 64GB lang, di ba? So sobrang ano na talaga, liit na talaga ng 64GB ngayon. And 4GB lang ang RAM nito. Sa refresh rate, I think naka-standard na 60Hz lang to, yes. Nalungkot din ako na TFT siya. Sana ginawa nila tong IPS. Pero ang nagustuhan ko naman sa A05 is malaki po yung screen niya. Si Samsung Galaxy A05 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels f1.8 aperture at meron siyang 2 megapixel depth sensor. Sa front camera naman meron siyang 8 megapixels. Sa screen, si Samsung Galaxy A05 ay meron 6.7 inches TFT LCD display na may resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 262 pixels per inch. So OS naman out of the box sa Android 13 siya with One UI Core version 5.1. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85, meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz and sa GPU nakamali G52 siya. Sad to say, isa lang ang kanyang biometrics which is face unlock, wala po itong fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ng 25W fast charging. Pero quick reminder lang, wala po itong kasamang charger out of the box. So mga J-Vlog, next naman gusto ko share sa inyo yung nagustuhan ko mga features kahit paano dito sa Samsung Galaxy A05 habang parang first impression unboxing siya. So number 1 sa display nitong smartphone na to. So ang laki ng display nito, 6.7 inches mga J-Vlog. Pero sad to say, ang nilagay kasi ni Samsung dito is TFT, not IPS. So kasi yung TFT parang mas malabo siya compare sa IPS. Yun yung pag nako-compare ko. Basic resolution siya, base resolution siya, full HD Plus 720p. Sa kanyang presyo, medyo na ako dyan hati na yung opinion ko sa HD Plus 720p sa almost 7,000 kasi iba HD Plus 7, Full HD Plus 7, Full HD Plus 1080p. Pero yan, si Samsung ganyan pa rin naman yan. Ang major kasi nag-improve dito is yung chipset. Compare mo mga ka-J-Vlog kasi sa mga nilalabas si Samsung before na chipset, medyo nag-improve talaga to be honest. MediaTek Helio G85. Compare naman sa mga nilalabas sila sa predecessor neto, MediaTek Helio P35. Napakahilig ni Samsung sa MediaTek Helio P35. Hindi sila naalis dyan napakatagal. Kaya nagulat ako sa A05. Finally, sa ganitong presyo, MediaTek Helio G85 lang in-offer. Tapos sa A05s, buti naman na Qualcomm Snapdragon 680 na. So sa side to ng mga Samsung users kung i-compare mo siya sa mga predecessor, hindi sa mga ibang brands, medyo nag-level up naman kahit paano si Samsung when it comes sa A04 and A05 pagdating sa chipset. So medyo snappy and hindi na siya ganun kabagal kasi MediaTek Helio G85, alam niyo naman na medyo okay yan when it comes sa gaming sa budget segment. So yun, stay tuned lang dahil i-game test nga natin itong smartphone na to. Number 3 sa battery neto. So malaki battery capacity neto, 5,000 mAh. So matagal nyo naman magamit itong Samsung Galaxy A05 at ito yung nakakatuwa dito dahil support niyan 25W fast charging. Bad news, wala po siyang kasamang charger out of the box. Ewan ko ba't ginawa ni Samsung yung ganyan trend sa mga budget smartphones. So sana hindi, di ba? Kasi budget smartphone yan yung iba
bumibili ng ganito para makatipid ng smartphone, syempre sana sinama nila ng box, sana hindi nila inalis when it comes sa budget category. Kasi ang hassle naman, kunyari, first time magkakaroon ng cellphone, marami pa tayong mga kababayan na first time magkaka-cellphone, di ba? Na medyo maganda. Tapos bibili kayo, walang charger. Pero yung ibang tindahan naman sa SM or sa ibang third party, ino-offer naman na freebie ang charger, na which is dapat included naman talaga yan. So ginagawang yung freebie naman, pero sa online store ni Samsung, walang freebie na charger. Kaya yon, bibili kayo ng charger mga ka-J-Vlog. I think yung pinakamagandang mga charger na pwede, na safe, or yung mga yung mga safe is sa 500 to 1,000 pesos yung mga charger na Ugreen, Anker, yung mga ganyan brand ang bilhin nyo. Kasi ako subok na subok ko na yung Ugreen tsaka Anker na brand. And of course, yung original din na charger ni Samsung, medyo pricey, nasa I think 1,000 plus yung brick, yung 25 watt fast charging brick ni Samsung. So yun, pag first time nyo bibili ng smartphone na Samsung, manage your expectation, wala po siyang charger. Data cable lang kasama, yung C2C pa nga. So yun kasi sinama nila C2C. So meaning ang bibili nyo talagang charger, yung medyo pricey talaga, yung C rin yung dulo for fast charging capability talaga. So yun lang naman mga J-Vlog yung aking mga nagustuhan dito sa Samsung Galaxy A05. So buti hanggang 25 watt fast charging ang kanyang support. So yun, kung interesado rin kayo dito so yun, abangan nyo na lang po yung full review and yung game test ko dito sa smartphone na to. At kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A05, kung kayo mag-alala mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link na ito sa description.